Katulong lang yan ang fiancé ko. Malamig na sabi ng dalaga, sabay tingin sa simpleng damit ng matandang babae na tahimik lang na nakatayo sa gilid. Napatingin ng mga bisita. May nagbulungan. May napangisi. Si Marco nakatayo lang, parang walang narinig. Parang walang nanay na ilang dekadang nagsakripisyo para marating niya ang gabing iyon. Sa loob ng ingrandeng handaan, mas maingay ang kahihiyan kesa sa musika. Pero habang minamaliit na lang matanda, may papeles na permado na pala sa likod ng eksena. At kinabukasan, magigising silang lahat sa balitang may bago ng may-ari, ang negosyong muntik ng malugi. At pamilyar ang pangalan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Madaling araw pa lang, gising na si Aling Rosa. Hindi dahil may alarm siyang mamahaling tumutunog sa tabi ng kama, kundi dahil sanay na ang katawan niya sa buhay na hindi naghihintay ng liwanag bago magsimula. Tahimik siyang bumangon mula sa manipis na panig na magkatabi nila ng anak niyang si Marco. Maingat ang bawat galaw, halos hindi humihinga, para lang hindi magising ang binata. Saglit siyang napatitig dito. Mahimbing ang tulog ni Marco. Bahagyang nakabukas ang bibig, yakap ang luma niyang una na halos lumabas na ang bulak. Sa liwanag na pumapasok mula sa siwang ng bintana, mas malinaw niyang nakita ang mukha ng anak. Mas matangos na ang ilong, mas makapal na ang kilay. Hindi na ito ang batang dating umiiyak kapag nadadapa sa eskinita. Malayo na ang narating mo, anak. Pabulong niya ang sabi. Para bang panalangin. Tahimik siyang tumayo at sinuot ang kupas niyang bestida. Manipis na ang tela sa may balikat. Ilang ulit na ring natahi ang laylayan. Pero malinis iyon. Laging malinis. Iyon ang kayang ipagmalaki ni Aling Rosa. Maaaring kapos sa pera, pero hindi kailanman sa dangal. Sa maliit na lang mesa, inihanda niya ang baon ni Marco. Kanin na may pritong itlog at kaunting toyo na may sili. Maingat ang binalot iyon sa lumang lunchbox na may gasgas na takip. Pagkatapos, tininan niya ang natirang kanin sa kaldero. Sakto lang para sa isa. Sandali siyang nag-isip, tsaka kumuha ng kalahati at nilagay sa maliit na mangkok. Ang natira, ibinalik niya sa kaldero at tinakpan. Busog na ako, mamaya. Bulong niya sa sarili, kahit alam niyang tubig lang ang katapat ng gutom niya pagdating ng tanghali. Maghapon siyang naglabas sa bahay ng ibang tao. Sa likod ng isang malaking bahay sa kabilang barangay, nakaluhod siya sa tabi ng batya. Namumula na ang mga kamay niya sa kakakuskos ng damit. Minsan kumikirot ang likod niya, pero hindi siya tumitigil. Bawat piga ng damit may kasabay na bilang sa isip niya. 50, 100, 150. Iyon ang bayad kada sako ng labahin. Kapag mas marami siyang natapos, mas malaki maiuuwi niya. Rosa, pahinga ka muna, sabi ng kapwa niyang labandera. Ngumiti lang siya. Mamaya na, may project si Marco. Lagi na lang ganon ang sagot niya. Kinagabihan, pagod na pagod siyang umuwi. Madilim at karamihan ng kapitbahay ay kumakain na ng hapunan. May naaamoy siyang adobo mula sa kanilang kapitbahay. Saglit siyang napalunok. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang nag-aaral si Marco sa ilalim ng ilaw na medyo kumukurap. Ma, masayang bati ng binata. Perfect ako sa quiz namin sa math. Napangiti si Aling Rosa. At sa isang iglap, parang nawala ang pagod sa katawan niya. Talaga? Ang galing naman ng anak ko. Lumapit siya at hinaplos ang buhok nito. Oh, kumain ka na ba? Oo ma, salamat sa baon. Buti na lang hindi na nagtanong si Marco kung kumain na rin ba siya. Nang makatulog na ang anak, saka pa lamang nagsimula ang tunay na trabaho ni Aling Rosa.
Kinuha niya ang lumang lata ng biskwit mula sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niya iyong binuksan na para bang may mahalagang lihim sa loob. Barya. Puro barya. Ibinuhos niya iyon sa ibabaw ng mesa. Kumalansing ang mga piso. 5 at 25 sentimos. Isa-isa niyang binilang. 1, 2, 3. Minsan napapahinto siya para imasahe ang naninigas sa mga daliri. Pero tuloy lang. Bawat barya ay nagdadagdag sa maliit na tumpok ay parang hakbang palayo sa hirap ng anak niya. Maya-maya, napatingin siya sa paa niya. Halos butas na ang tsinelas niya. Kanina pa yon sumasayad sa kalsada. Ramdam niyang gaspang ng lupa sa talampakan. Naaalala niyang may nakita siyang tsinelas sa palengke kanina. Murang-mura lang. Pero naaalala rin niya ang sinabi ni Marco kahapon. Ma, kailangan daw namin ng materials para sa project sa science. May ambagan. Tahimik niyang ibinalik ang ilang bariyang balak na sana niyang ilaan para sa tsinelas. Project muna, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, habang nagsasampay siya ng damit sa labas, may kapitbahay na lumapit. Rosa, sabi nito habang nakataas ang kilay. Ang talino ng anak mo ha? Parang di mo anak. May kasamang tawang pakunwari. Sandaling tumigil si Aling Rosa. Ramdam niya ang tusok ng salita, pero hindi siya nasaktan. Sanay na siya. Ngumiti lang siya. Salamat, pinagpala lang siguro. Sagot niya ng mahinahon. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung ilang gabing hindi siya kumain para lang may pang-project ang anak niya. Hindi niya kailangang ipagyabang kung ilang labada na bang tinanggap niya kahit sumasakit na ang likod niya. Alam niya ang totoo at sapat na iyon. Kinagabihan bago matulog, tinabihan niya si Marco at inayos ang kumot nito. Saglit siyang tumingin sa kisame na may mga lamat na. Lord, mahina niyang dasal. Kahit ako na lang mahirapan. Basta si Marco, maayos ang buhay niya paglaki. Sa dilim ng maliit nilang bahay, may isang inang pagod na. Pero buo pa rin ang puso. Hindi siya bayani sa paningin ng mundo. Wala siyang medalya, wala siyang titulo, wala siyang kayamanan. Pero sa bawat bariyang binibilang niya sa gabi, sa bawat gutom na tinitiis niya, sa bawat pangarap na inuuna niya para sa anak, si Aling Rosa ay isang tahimik na bayani. Maaga pa lang gising na si Aling Rosa, pero ibang pakiramdam ng umagang yon. May kakaibang saya sa dibdib niya habang tinutupi ang hiniram niyang blouse mula sa kapitbahay. Medyo maluwag iyon sa kanya at may bahagyang mantsa sa manggas na hindi matatanggal. Pero iyan na ang pinakaayos na damit na kaya niyang isuot. Ma, hindi mo naman kailangang pumunta, sabi ni Marco habang nagkakape. Suot ang malinis na polo na may logo ng universidad. Short program lang naman to. Sandali lang naman ako doon, sagot niya kaagad. Pilit na magaan ang tono. Sa labas lang ako. Gusto ko lang makita. Hindi na rin kumontra si Marco, pero hindi rin siya ngumiti. Hindi naman iyon napansin ni Aling Rosa, o baka pinili niyang hindi pansinin. Pagdating sa universidad, parang ibang mundo ang bumungad sa kanya. Matataas na gusali na kulay puti at salamin. Malinis na damuhan, mga estudyanteng nakaayos. May suot na pabango na sumasabay sa hangin. May mga magulang na naka-blazer, naka-heels, may dalang bouquet ng bulaklak. Saglit siyang napahinto sa may gate. Hinaplos niya ang laylayan ng suot niyang palda. Tiniyak niya na hindi masyadong gusot. Naramdaman niya ang gaspang ng palad niyang sanay sa labada at dali-dali niya itong pinunasan sa panyo. Para kay Marco to. Bulong niya sa sarili. Kaya ko to. Sa harap ng auditorium, dagsa ang tao. May tarpaulin sa may pinto. Academic Excellence Awarding Ceremony. Napangiti si Aling Rosa. Kasama si Marco dyan. Gusto sana niyang pumasok,
Pero na makita niya ang pila ng mga magulang na may hawak na invitation cards, napahinto siya. Wala siyang card. Wala rin siyang lakas ng loob na magtanong. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng building kung saan may malalaking bintanang salamin. Mula roon, kita ang loob ng auditorium. Saktong nagsisimula ang programa. May ilaw sa entablado. May nagsasalita sa mikropono. Lumapit siya sa bintana at tumayo sa isang sulok. Halos nakadikit ang noo sa salamin. Sa loob, malamig at maliwanag. Sa labas, tirik ang araw at mainit ang simoy ng hangin. Pero hindi iyon alintana ni Aling Rosa. Isa-isa niyang pinagmamasa ng mga magulang sa loob. May mga nanay na nakaperlas ang hikaw. May tatay na nakabarong na planchado. May dalang mga regalo. May hawak na kamera. Napatingin siya sa refleksyon niya sa salamin. Manipis ang buhok niya ay nakapusod lang. May bahid pa ng detergent ang kuko niya na hindi na matanggal. Ang tsinelas niya, luma pa rin. Saglit siyang napayuko. Pero nang marinig niyang tinawag ang pangalan ni Marco sa mikropono, bigla siyang napataas ng tingin. And for outstanding performance in mathematics, Marco Reyes. Palakpakan. Tumayo si Marco mula sa upuan niya sa gitna ng mga estudyante. Maayos ang lakad, tuwid ang tindig, may kumpiyansa sa mukha. Parang hindi iyon ang batang dating takot mag-recitation. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Napangiti ng todo. Hindi niya namalayang napahawak siya sa dibdib niya. Anak ko yan, pabulong niyang sabi. Nangingilid ang luha. Si entablado na may tinanggap na ni Marco ang medalya. Kinamayan siya ng dean. May nag-abot ng certificate. Flash ng camera dito, flash doon. Sa labas ng salamin, isang inang halos hindi makahinga sa sobrang proud. Maya-maya, inanunsyo ng host. You may now join your awardees for photo opportunities. Nagkumpulan ng mga magulang sa may harap. May umakapagad sa anak, may umiyak, may nag-abot ng bulaklak. Napatingin si Aling Rosa sa paligid niya. Wala siyang dala. Wala rin siyang lakas ng loob na pumasok. Kaya, itinaas na lang niya ang kamay at marahang kumaway, kahit alam naman niyang hindi siya kita mula sa loob. Sa loob, bumaba si Marco mula sa stage. Hawak ang medalya. Masaya ang mga kaklase niya. May kanya-kanyang yakapan. May isang nanay pa nga na niyakap ang anak at hinalikan sa pisngi. Saglit namang napatingin si Marco sa may bintana. At doon niya nakita ang nanay niya. Nakatayo sa labas. Tirik ang araw sa likod. Kaya halos silweta lang ang itsura. Pero kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang paraan ng pagkakahawak sa lumang bag. Napatigil siya. Parang may kung anong kumurot sa dibdib niya. Ma, andito siya. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. May kaklase siyang lumapit. Uy, Marco, picture tayo. Tawagin mo naman ang parents mo. Napalingon siya sa kaklase. Tapos pabalik sa bintana. Nandoon pa rin si Aling Rosa. Nakangiti, kumakaway ng mahina. Pero biglang naisip ni Marco ang itsura ng nanay niya. Ang damit, ang tsinelas, ang posisyon niya sa labas. Parang hindi kabilang. Later na lang, sagot niya sa kaklase. Wala sila ngayon. At sa unang pagkakataon, nagsinungaling siyang hindi iniisip. Sa labas ay nakita ni Aling Rosa na parang tumingin sa kanya si Marco. Kumaway ulit siya. Mas malaki na ngiti. Pero biglang tumalikod si Marco at sumama sa grupo ng mga kaklase niya na nagpapakuha ng litrato. Unti-unting bumaba ang kamay ni Aling Rosa. Busy lang siguro, sabi niya sa sarili. Maraming tao. Pinilit niyang intindihin. Tumagal pa ng ilang minutong programa pero sapat na yon para kay Aling Rosa. Nakita niya na ang medalya. Narinig niya na ang pangalan ng anak niya. Dahan-dahan siyang lumayo sa bintana. Dumaan siya sa gilid ng damuhan. Iniiwasan ng mga magulang na masayang nagkakwentuhan. May naamoy siyang pabango ng isang babaeng dumaan sa tabi niya.
Matamis at mahal. Napatingin siya sa sarili niyang manggas. May amoy pa rin ng sabong panlaba. Saglit siyang napangiti. Okay lang. Para naman sa kanya to. Sa jeep pa uwi, hawak niya ang lumang bag sa kandungan. Mainit ang hangin, maingay ang makina. Pero parang may musika sa tenga niya. May medalya ang anak ko. Bulong niya sa sarili ng paulit-ulit. Pagdating sa bahay, agad siyang naghanda ng hapunan. Gusto niyang may espesyal kahit papaano. Kaya bumili siya ng kalahating manok na prito. Bihira lang iyon mangyari. Pagdating ni Marco, pagod pero may ngiti. Ma, may medalya ako. Sabi nito at inilabas ang medalya mula sa bag. Alam ko, masigla niyang sagot. Nakita kita kanina. Napahinto si Marco. Ha? Nandun ka? Oo, sa labas lang. Ang pogi mo anak sa stage. Sabi niya tawa ng tawa. Hindi naman agad nakasagot si Marco. May kung anong bigat sa pagitan nila na hindi pa nila kayang pangalanan. Pero ngumiti pa rin si Aling Rosa. Abot ang plato ng manok. Celebrate tayo anak ha. Proud na proud ako sa'yo. At ngumiti rin si Marco. Pero sa likod ng ngiting yon, may bagong pakiramdam na nagsisimula palang lumaki. Isang hiya na hindi pa niya maintindihan at isang distansyang unti-unting sumisilip sa pagitan nilang mag-ina. Nagsimula ang lahat sa isang group project. Sa loob ng malamig na library ng universidad, tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng aircon at pahina ng librong binabaliktad. Nakaupo si Marco sa mahabang mesa, kaharap ang laptop na medyo mabagal mag-load. Pawis ang palad niya kahit malamig ang paligid. Hi, ikaw ba si Marco? Groupmates tayo sa economics. Napalingon siya. Isang babaeng nakatayo sa harap niya. Mahabang buhok, maayos ang suot na blouse na mukhang mamahalin kahit simple. May amoy siyang pabango. Yung hindi masakit sa ilong, pero halatang hindi galing sa sari-sari store. Oo. Ikaw si Trisha? Sagot niya na medyo paos. Ngumiti ang dalaga. Yeah. Umupo ito sa tapat niya at inilapag ang iPad sa mesa. Makinis ang galaw. Parang sanay sa ganoong lugar. Habang nag-uusap sila tungkol sa project, napansin ni Marco na iba ang mundo ni Trisha. Madali siyang magsalita ng English. May kumpiyansa. Parang walang iniintinding problema. Let's just meet this Saturday, sabi ni Trisha. My driver can pick you up if you want. Saglit na natigilan si Marco. Driver? Yeah, para hindi ka na mahirapan. Mabilis siyang umiti. Okay lang. Kaya ko nang pumunta. Hindi niya alam kung saan siya mas nahihiya. Sa alok o sa katotohanang hindi siya sanay sa ganon. Mula noon, mas madalas na silang magkasama. Sa kantin, sa library, sa hallway, napansin ng mga kaklase nila. Uy, Marco, sosyal ah. Biro ng isa. Napangiti lang siya. Pero sa loob niya, may kakaibang kilig. Hindi lang dahil maganda si Trisha, kundi dahil parang may pintong nagbubukas sa mundong dati, pinapanood lang niya sa TV. Isang hapon, niyaya siya ni Trisha na kumain sa labas. Let's celebrate, mataas score natin sa report, sabi nito. Dinala siya ng kotse ng pamilya ni Trisha sa isang restaurant na puro salamin ang harapan at may ilaw na parang gintong kumikislap. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na sila ng malamig na hangin at amoy ng mantikang may halong herbs. Amoy na hindi niya maipaliwanag pero alam niyang mahal. May waiter na naka-black and white uniform. Good evening, Miss Trisha. Kilalang kilala siya. Napatingin si Marco sa sapatos niya. Malinis naman pero luma. Umupo siya sa mesa na may kandila sa gitna. May makapal na menu na puro English ang pangalan ng pagkain. Pinagpapawisan ng likod niya kahit malamig ang aircon. Ano orderin mo? Tanong ni Trisha. Tinitigan niya ang menu. Grilled, salmon, risotto, truffle.
Hindi niya alam kung paano bigkasin ng iba. Ikaw na lang. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Trisha. Sure. Pagdating ng pagkain, mas lalo siyang na-conscious. May 3 klase ng kutsara, 2 tenedor, at 1 kutsilyong makintab. Alin ditong para saan? Palihim niyang ginaya ang ginagawa ni Trisha. Kapag kumukuha ito ng tenedor sa kaliwa, ganon din siya. Kapag uminom ito ng tubig, saka rin siya iinom. Pero, nang hiwain niya ang karne, muntik nang tumalsik ang peraso. Sorry, balong niya. Natuwa naman si Trisha. Hindi nang aasar pero halatang aliw. Relax, sabi nito. First time mo sa ganito? Saglit siyang natigil. Tapos tumango. Oo, okay lang yan. Malambing na sagot ni Trisha. Masasanay ka rin sa mundo namin. Mundo namin? Parang may tunog ang mga salitang yon sa tenga niya. Hindi naman masakit pero hindi rin komportable. Habang kumakain, napansin ni Marco ang paligid. May mga mag-asawang tahimik na nag-uusap sa kabilang mesa. May hawak na wine glass. May grupo naman ng matatandang mukhang may pinag-uusapang negosyo. May babaeng may perla sa leeg na may kasamang lalaking naka-Amerikana. Parang lahat sila alam kung paanong gumalaw. Alam kung paanong umupo. Alam kung paanong magsalita. Siya, pakiramdam niya, bisita lang. So, sabi ni Trisha habang umiinom ng juice. What do your parents do? Parang biglang tumahimik ang mundo. Narinig niyang mahinang tugtog ng piano sa background. Naamoy niyang mantikang may bawang mula sa kusina. Pero mas malakas ang tibok ng puso niya. Naalala niya ang nanay niya. Nakaluhod sa batya. Namumula ang kamay sa kakalaba. Naalala niya ang amoy ng sabon panlaba na kumakapit sa damit nito. Naalala niyang maliit na lang bahay. Simula niya pilit na kalmado. May maliit lang kaming negosyo. Lumabas ang salita bago pa niya napigilan. Hindi na nagtanong si Trisha. Tumangulang ito. Oh, that's nice. At least business. Ngumiti siya. Pero parang may bumara sa lalamunan niya. Pag-uwi niya ng gabing yon, dumiretso siya sa bahay. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng sinigang. Anak, kain ka na. Masayang sabi ni Aling Rosa mula sa kusina. Nakaupo siya sa bangkito. Hinihipa ng mainit na sabaw. Napatingin si Marco sa paligid. Maliit ang bahay. Maingay ang electric fan. May lamat ang dingding. At biglang, hindi niya alam kung bakit, ngunit parang masikip. Busog pa ako, ma. Sabi niya, kahit hindi naman. Talaga? O sige, mamaya na lang. Sagot nito at walang bakas ng pagdududa. Umupo si Marco sa tabi ng lamesa. Inilabas ang cellphone niya. May message si Trisha. Had fun tonight. Napangiti siya. 2 mundo ang nasa harap niya. Isa, maliwanag, mabango, sosyal. Isa, simple, masikip, pero punong-puno ng sakripisyo. At sa unang pagkakataon, may maliit na boses sa loob niya na nagtanong, saan ba talaga ako bagay? Mas naging busy ang mundo ni Marco. May group studies, may lakad kasama ang mga kaklase, may bigla ang yaya ni Trisha sa cafe na puro salamin ng pader, at may amoy ng kape na parang mas mahal pa sa isang araw na kita ni Aling Rosa. Unti-unti, nag-iba ang galaw niya. Mas maingat na siya sa suot. Mas pinipili niya ang salitang sasabihin. Mas iniisip niya kung paano siya titingnan ng iba. At kasama sa mga pagbabagong yon, ang paraan niya ng pagpapakilala sa nanay niya. Isang hapon, nasa campus sila ni Trisha at ilang kaklase. Nakaupo sa damuhan sa likod ng library. May mga papel na nakakalat. May iced coffee na hawak. May halakhaka na malakas. Marco, sama ka ba sa bahay ni Trisha this weekend? Tanong ng isa nilang kaibigan.
May mini get-together daw. Oo nga, sabi ni Trisha na ngumiti sa kanya. Meet some of my cousins. Medyo kinabahan naman si Marco, pero tumango pa rin. Sige. Ikaw, saan ka nakatira? Tanong ng isa pang kaklase na ngayon lang niyang nakaklose. Dito lang. Sa malapit. Sagot niya kaagad. Kasama mo parents mo? Saglit siyang natigilan, pero ngumiti pa rin. Tita ko, kasama ko. Yung mom ko kasi nasa probinsya. Mabilis ang sagot. Sanay na ang bibig niya. Hindi na siya nagulat sa sarili. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, nakaupo si Aling Rosa sa maliit na lang mesa. Hawak ang luma niyang cellphone. Mahina ang ilaw ng bombilya sa kisame. May tunog ng radyo ng kapitbahay na umaabot hanggang sa kanila. Nag-type siya ng mabagal. Paisa-isang pindot. Kumain ka na ba, anak? Ilang segundo niya itong tinitigan bago pinindot ang send. Ngumiti siya habang hinihintay ang reply. Sa cafe, tumunog naman ang cellphone ni Marco. Nasa gitna sila ng tawanan nang biglang umilaw ang screen. Nanay. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok niya. Mabilis siyang hinablot ang phone at pinatay ang tunog. Uy, sino yan? Tanong ng kaibigan niyang nakasilip. Wala. Spam lang. Sagot niya agad, sabay baligtad ng phone sa mesa. Hindi na siya tinanong ulit, pero ilang segundo siyang hindi nakisabay sa usapan. Parang may kumurot sa dibdib niya. Lumipas ang isang oras, nagpaalam ng iba, pero naiwan si Marco. Kasama si Trisha sandali. Napatingin siya sa phone niya at may message from nanay. Kumain ka na ba, anak? Simpleng tanong. Araw-araw na tanong, pero hindi siya agad nakasagot. May amoy ng caramel at kape sa hangin. May malumanay na music sa speaker ng cafe. Sa labas ng salamin dumaraan ang mga taong nakaayos. May dalang laptop bag. Dahan-dahan niyang nilak ulit ang phone. Mamaya na. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, umuwi siya ng mas late kesa dati. Nadatnan niya si Aling Rosa na nag-ayos ng tinupi niyang labada sa isang sulok. Anak, kumain ka na ba? Masayang bati nito. Oo, sagot niya na hindi tumitingin. Hindi ka nag-reply kanina. Akala ko wala kang load. Sabi nito sabay tawa ng mahina. Busy lang ma. Sagot niya. Medyo maikli. Napansin ni Aling Rosa ang pagbabago ng tono pero ngumiti pa rin. Sige, pahinga ka na ha, may pasok ka pa bukas. Habang nakatalikod siya, sandaling tumigil si Marco. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin ang totoo na nahihirapan siya, na nahihiya siya minsan, na nalilito siya, pero hindi lumabas ang salita. Pumasok na lang siya sa kwarto. Makalipas ang ilang araw, dinalaw ni Aling Rosa si Marco sa campus para ihatid ang naiwan niyang notebook. Nakatayo siya sa may waiting shed, hawak ang plastic envelope. Malikabok ang gilid ng kalsada at may amoy ng usok ng jeep na dumadaan. Maya-maya, nakita niya si Marco na naglalakad kasama ang dalawang kaklase. Marco! Tawag niya sabay taas ang kamay. Napalingon ang binata. Nakita niya ang nanay niya. Pawisan, nakasuot ng lumang blouse at may dalang plastic. Lumapit siya kaagad, pero ramdam ang kaba. Ma, bakit ka dito? Naiwan mo to. Sabi ni Aling Rosa at inabot ang notebook. Baka kailangan mo. Salamat. Kinuha niya iyon na mabilis. Lumapit ang isa niyang kaklase. Uy, Marco, sino? Saglit siyang natigilan. Tita ko. Sagot niya agad. Siyang nag-aalaga sa akin dito. Ngumiti si Aling Rosa. Tita? Ulit ng kaklase. Oo. Sagot ni Marco at pilit na casual. Mom ko nasa probinsya. Tahimik lang si Aling Rosa. Hindi siya nagtama ng tingin kay Marco. Ganun ba? Hello po. Sabi ng kaklase. Hello. Mahinang sagot naman ni Aling Rosa at pilit na masigla.
Pagkaalis ng mga kaklase, saka lang siya nagsalita. Busy ka pala anak. Sige, mauuna na ako. Ma, simula ni Marco pero hindi niya na tinuloy. Ngumiti lang si Aling Rosa, yung ngiting sanay na magtago ng tanong. Habang naglalakad pa uwi, hawak niya ang walang laman na plastic envelope. Mainit ang araw, may amoy ng alikabok at usok. Pero mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib niya. Narinig niya sa isip niya ang salitang ginamit ni Marco. Tita. Hindi naman masakit. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Baka nahihiya lang. Baka ayaw makaistorbo. Bata pa eh. Balong niya. Marami pang iniisip. At tulad ng dati, pinili niyang intindihin. Pinili niyang manahimik. Sa gabi, nag-message ulit siya. Mag-iingat ka pa uwi anak. Nakita ni Marco ang message habang nasa jeep siya. Kasama ang mga kaklase na maingay ang usapan tungkol sa upcoming party. Tinitigan niya ang screen. Nag-type siya ng, "Oo ma." Tapos binura. Muli siyang nag-type. "Okay po." Iyon lang. Maikli, malayo. At sa pagitan ng dalawang salitang yon, may mga bagay na unti-unting nagbabago. Hindi malakas, hindi biglaan, kundi tahimik. Tulad ng mga sakripisyong hindi kailanman ipinagsigawan ng isang ina. Maliwalas ang hapon ng araw na yon, pero parang may sariling liwanag ang mukha ni Marco. Ilang beses niyang tsinek ang maliit na kahon sa loob ng bag niya habang naglalakad siya sa park kung saan niya niyaya si Trisha. May fountain sa gitna, may mga bulaklak sa gilid, at may mga amoy ng damo na bagong dilig. Kinakabahan siya, pero sigurado siya. Sa kabilang banda ng park, naglalakad si Trisha. Suot ang light blue na damit na sumasabay sa hangin. Kita agad siya kahit maraming tao. "Sorry, late ba ako?" Tanong nito, medyo hinihingal. "Hindi, kadarating ko lang." Sagot ni Marco kahit kanina pa siyang nandoon. Naglakad sila sa gilid ng fountain. Nagkwentuhan tungkol sa kung ano-ano. School, friends, plano sa bakasyon. Pero ramdam ni Marco ang bigat ng maliit na kahon sa bag niya. Sa wakas, huminto siya. "Trisha?" Seryoso siyang simula. Napatingin naman ang dalaga. Humiga siya ng malalim. "Ang dami na nating pinagdaanan, kahit ng college pa lang. At ikaw, ang gusto kong makasama sa future ko." Unti-unting nagbagong ekspresyon ni Trisha. Mula sa ngiti, naging gulat, tapos kilig. Lumuhod si Marco. Parang biglang nawala ang ingay ng paligid. Ang tanging naririnig niya, tibok ng puso niya at lagaslas ng tubig sa fountain. Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng singsing na may maliit na bato. Hindi yun sobrang laki, pero kumikislap sa tama ng araw. "Will you marry me?" Napahawak si Trisha sa bibig niya. "Marco." Tumango ito. Nangingilid ang luha. "Yes!" May ilang taong napalingon. May pumalakpak pa. May batang napasigaw ng, "Ah!" Tumayo si Marco at sinuot ang singsing sa daliri ni Trisha. Mahigpit ang yakap niya. Puno ng pangarap at pangakong hindi pa nila alam kung gaano ang kabigat. Kinagabihan, halos hindi naman mapakala si Marco pag uwi niya. "Ma?" Tawag niya pagpasok pa lang sa bahay. Nasa may lababo naman si Aling Rosa, naghuhugas ng pinggan. "Oh anak, ang aga mo." Hindi niya na natapos ang sasabihin nang makita ang ngiti sa mukha ni Marco. "Ma, nag-propose na ako kay Trisha." Natigilan si Aling Rosa. "Ha? Engaged na kami." Parang may sumabog naman na saya sa dibdib niya. Talaga ba? Totoo ba yan?" Mabilis siyang pinunasan ng kamay sa duster at lumapit. "Naku anak." Hinawakan niyang mukha nito. "Ikakasal ka na?" "Oo ma." Hindi naman napigilan ni Aling Rosa ang luha.
Pero hindi iyon lungkot. Iyon ang luha ng isang inang nakikitang unti-unti nang natutupad ang pangarap para sa anak. Ang bilis ng panahon, bulong niya. Parang kailan lang, hawak mo pa ako pagtatawid. Natawa na lang si Marco, pero may halong hiya. Man naman. Kinagabihan din yon. Nang makatulog na si Marco, tahimik na umupo si Aling Rosa sa harap ng lumang kahon sa ilalim ng kama. Parehong kahon kung nasaan niya tinatago ang mga dokumento at ilang natitirang alaala ng asawa niyang pumanaw na. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may maliit na supot na tela. Mula roon, inilabas niya ang 2 lumang hikaw at isang manipes na singsing. Ang huling alahas na binigay sa kanya ng asawa niya bago ito namatay. Para sa iyo to, Rosa. Naalala niyang sabi noon, kahit papaano ay may maiiwan ako. Hinaplos niya ang singsing. Pasensya ka na, bulong niya sa hangin. Pero para din naman to sa anak natin. Kinabukasan, maaga siyang pumunta ng isang maliit na alahasan sa palengke. May amoy ng bakal at ikabok sa loob. Maliit ang pwesto. May matandang lalaki sa likod ng salamin. Magpapagawa po sana ako. Mahina niyang sabit, inalabas ang tela. Sinuri ng alahero ang mga alahas. Pwede itong matunaw at gawing bagong setting, sabi nito. Para kanino ba to? Para sa engagement ring ng anak ko. Napangiti ang matanda. Aba, ayos yan na. Habang ginagawa ang papeles, tahimik lang si Aling Rosa. Pero ang puso niya ay punong-puno. Parang kasama niya roon ang alaala ng asawa niya. Parang may parte ito na nakakasama sa bagong buhay ng anak nila. Makalipas ang ilang araw, ibinigay niya kay Marco ang maliit na sobre. Ano to, ma? Dagdag lang, sabi niya. Pampaganda ng singsing kung kailangan. Ma, hindi na kailangan. Gusto ko. Putol niya at ngumiti. Parte ko lang. Hindi na nagtanong si Marco kung saan galing ang pera o alahas. Hindi niya rin alam na may kasamang kasaysayan ng kinang ng singsing na isinuot niya kay Trisha. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ipinakita ni Trisha ang singsing sa mga kaibigan niya. Oh, so pretty! Saan galing? Custom made daw, sagot niya at proud. Marco chose it. Ngumiti siya at hinaplos ang bato. Hindi niya alam na ang kumikinang na yon ay minsang sinusuot ng isang babaeng naglalaba buong araw para lang may baon ng anak. Hindi niya alam na may halong alaala ang isang amang hindi niya makikilala. Sa gabing iyon, nakahiga si Aling Rosa sa banig, nakatingin sa kisame. Pagod ang katawan pero magaan ang dibdib niya. Masaya na ang anak ko, bulong niya. At sa simpleng bahay na yon, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng bumbilya, isang ina ang masayang isinuko ang huli niyang mamahaling alaala. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng anak na pinaka-mamahal niya. Dumating ang imbitasyon isang hapon na maulan. May logo ng pamilya ni Trisha sa sobre. Makintab, makapal ang papel. Hawak kayo ni Marco habang nakatayo sa may pintuan. Ma, may engagement party daw sa bahay nila Trisha next week. Sabi niya. Ganun ba? Sagot ni Aling Rosa habang nagsasampay sa loob dahil sa ulan. Di masaya. Imbitado ka, dagdag ni Marco. Natigilan siya. Ako? Oo naman, family ka. May sandaling katahimikan. Tanging tunog ng patak ng ulan sa yero ang maririnig. Baka nakakahiya. Mahina niyang sabi. Maraming mayayaman doon, diba? Napabuntong hininga si Marco. Ma, umattend ka na. Mag-aayos ka lang naman. Yung hindi naman parang mahirap. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Pero ngumiti pa rin si Aling Rosa. Sige, sabi niya. Pupunta ako. At sa loob-loob niya may munting apoy ng pag-asa. Baka ito na ang pagkakataon
na maipagmamalaki ako ng anak ko. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa palengke. Dumaan siya sa pwesto ng mga ukay at murang damit. May amoy ng tela, alikabok at konting pawis sa mga taong nagsisiksikan. Isa-isa niyang hinawakan ng mga bestida. May makintab pero masyadong hapit. May mahaba pero may mantsa. May maganda ang kulay pero may punit sa likod. Sa wakas, may nakita siyang simpleng kulay peach na bestida. Hindi mamahalin ng tela pero maayos tingnan. Magkano po to? Tanong niya. 300, sagot ng tendera. Sandali namang napaisip si Aling Rosa tsaka ngumiti. Sige po. Habang hawak ang plastic na may laman na bestida, parang may batang saya sa dibdib niya. Dumaan siya sa kapitbahay nilang marunong manahe. Pwede bang pa-alter nito, Inday? Tanong niya at inilabas ang damit. Sinukat iyon ng kapitbahay. Kaya pa. Kailan kailangan? Sa susunod pa naman na linggo. Sige, gagawin ko to ng maayos. Sabi nito. Para yan sa engagement party ng anak ko. Dagdag pa ni Aling Rosa. May halong proud. Sa mga sumunod na gabi, madalas siyang nakatayo sa harap ng maliit nilang salamin. Suot ang bestida, natapos nang tahiin. Pinaikot-ikot niya ang sarili. Good evening po, sabi niya sa refleksyon. Umiling siya. Ay, parang masyadong formal. Ngumiti siya ulit. Hello po. Tumango siya. Pwede na. Trinay din niyang tumawa ng mahina. Yung hindi masyadong malakas. Baka sabihin nila maingay ako. Bulong niya. Sa sulok ng kwarto, pinapanood siya ni Marco. Hindi siya tumatawa. Hindi rin siya tumutulong. Tahimik lang. Isang gabi habang kumakain sila, nagsalita si Marco. Ma, sa party ha. Huwag masyado makakipagkwentuhan. Napatingin si Aling Rosa. Ha? Yung maging simple lang. Huwag ka masyadong magtanong o magsalita na magsalita. Tumango siya agad. Oo naman, tahimik lang ako. Hindi niya naitanong kung bakit. Hindi niya sinabi na sanay naman siyang manahimik sa mga bahay na pinaglilingkuran niya. Dumating ang araw ng party. Maaga pa lang gising na si Aling Rosa. May halong kaba at excitement ang pakiramdam niya. Inilabas niya ang bestida. Maingat na isinabit sa pako sa dingding. Plinansya niya yon gamit ang lumang plansya na diuling. May amoy ng mainit na tela sa maliit na bahay. Nang isuot niya ang bestida, sandali siyang napatigil. Hindi siya sanay makita ang sarili na nakaayos ng ganon. Naglagay siya ng konting pulbo. Sinuklay ang buhok at nilagay sa maayos na bun. Ma, ready ka na? Tanong ni Marco mula sa labas. Oo, sagot niya na may ngiti sa boses. Lumabas siya ng kwarto. Saglit na napatingin si Marco. Okay na, sabi nito. Simple lang. Simple. Pero para kay Aling Rosa, parang reyna na ang pakiramdam niya. Habang nasa jeep papunta sa venue, hawak niyang maliit niyang bag sa kandungan. May amoy ng gasolina at hangin sa bukas sa bintana. Sa isip niya, paulit-ulit niyang pinapractice ang sasabihin. Congratulations po. Salamat sa pag-imbita. Masarap po ang pagkain. Nakangiti siya ng mag-isa. Napatingin sa kanya ang katabi niyang pasahero at ngumiti rin. Hindi nila alam na ang ngiting iyon ay punong-puno ng pag-asa. Pagbaba nila sa tapat ng malaking bahay ng pamilya ni Trisha, nanlaki ang mata ni Aling Rosa. May ilaw sa hardin, may mga kotse na mamahalin ng itsura. May mga taong nakabarong at gown na pumapasok. Naaamoy niyang halimuyak ng bulaklak at pagkain na niluluto sa loob. Dito yon? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ni Marco. Sandali siyang tumingin sa anak niya. Ma, tandaan mo lang sinabi ko. Ngumiti siya. Oo anak, tatahimik lang ako. At sa pagpasok niya sa engrandeng handaan na yon, dala niya ang pinakamagandang damit na nabili niya.
at ang pusong punong-puno ng pag-asa na baka sa gabing yon, hindi na siya itatago. Pagpasok pa lang sa gate, ramdam na agad ni Aling Rosa na ibang mundo ang pinasok niya. Malawak ang bakuran, may mga ilaw na nakasabit sa puno na parang mga bituin na bumaba sa lupa. May fountain sa gitna na may ilaw sa ilalim ng tubig, kaya kumikislap ang agos. May amoy ng bulaklak sa hangin, rosas, at kung ano pang mamahaling pabango na nakahalo sa usok ng inihaw na karne sa kabilang gilid. Tahimik siyang sumunod sa likod ni Marco. Lahat ng tao maayos ang suot. Mga babaeng naka-long gown, may kumikinang sa leeg at tenga. Mga lalaking nakasuit, makintabang sapatos. May mga waiter na paikot-ikot. Nakaputi at itim. May dalang tray ng inumin. Hinawakan ni Aling Rosa ang strap ng maliit niyang bag. Huwag masyado magsalita. Tahimik lang. Marco! Masayang tawag ni Trisha mula sa may hagdan ng bahay. Suot nito ang light pink na gown na bumabagsak hanggang paa. Kumikinang ang hikaw niya sa ilaw. Lumapit agad si Marco. Nagyakapan sila ng mabilis. Si Aling Rosa, ilang hakbang sa likod, nakangiti. Hello po. Sabi niya ng mahina. Hi po. Sagot naman ni Trisha na magalang, pero saglit lang ang tingin. Agad na bumalik kay Marco. Come, andito na yung mga relatives namin. Sumunod naman si Marco. Si Aling Rosa ay naiwan sandali. Tumingin siya sa paligid, tsaka dahan-dahang naglakad papunta sa gilid ng garden kung saan may mesa ng pagkain. Mahaba ang mesa. Punong-puno ng pagkain na hindi niya halos kilala ang pangalan. May mga keso na iba-iba ang kulay. May prutas na nakaayos na parang disenyo. May maliit na tinapay na bilog-bilog. May amoy ng mantikang may bawang at herbs na lumilipad sa hangin. Tahimik siyang tumayo sa gilid. Napansin niyang may kutsara na bahagyang nakausle sa tray ng salad. Parang mahuhulog na ito. Instinctively, inayos niya iyon. May centerpiece ng bulaklak na nakatagilid ang vase. Maingat niya iyong tinuwid. Hindi niya namalayang, kumikilos na siya na parang nasa bahay na pinaglilingkuran niya. Miss, pwedeng pahingi ng tubig? Napalingon siya. Isang babaeng naka-dark blue gown ang nakatingin sa kanya, hawak ang baso. Saglit na napatigilan si Aling Rosa. Pero hindi dahil sanay ang katawan niyang tumugon kapag may humihingi. Agad siyang tumango. Sige po. Lumapit siya sa mesa ng inumin. Kumuha ng pitsyal ng tubig at dinalhan ng babae. Thank you, sabi nito. Hindi na siya tiningnan ulit. Bumalik naman si Aling Rosa sa pwesto niya. Saka lang niya na-realize. Akala niya staff ako. Sandali siyang napayuko. Pero ngumiti pa rin siya. Okay lang, sanay naman ako. Sa kabilang bahagi ng garden, abala si Marco sa pakikipag-usap sa mga bisita. May tita si Trisha na nagtatanong tungkol sa kurso niya. May pinsan na nagtatawanan tungkol sa travel plans. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa paligid. Nakikita niya ang nanay sa gilid. Nakatayo, tahimik. May kung ano namang kumirot sa dibdib niya. Pero agad niya yung tinatabunan ng ngiti kapag may kausap. Dumating ang isang waiter at halos mabangga si Aling Rosa. Ay, sorry po, sabi niya agad, umatras. Okay lang po, sagot ng waiter, nagmamadali. Napansin niyang may maliit na peraso ng tissue na nahulog malapit sa mesa. Dahan-dahan niya iyong pinulot at tinapon sa basurahan. May dumaan na 2 dalagang bisita. Ang ganda ng place ano? Sabi ng isa. Oo nga, ang daming staff. Sagot ng isa pa. Bahagyang napatingin kay Aling Rosa bago umiwas ng tingin. Hindi naman malinaw kung narinig niya iyon o hindi. Pero mas tumahimik siya. Lumapit si Marco sandali. Ma, okay ka lang? Oo naman. Masigla niyang sagot. Ang ganda dito, no? Parang kasal na agad.
Ngumiti si Marco pero halatang nagmamadali. "Diyan ka lang ha?" Tumango siya. "Oo." Umalis ulit si Marco. Tinitigan ni Aling Rosa ang likod ng anak niya. Maayos ang suot. Tuwid ang tindig, parang kabilang na talaga sa mundong iyon. May halo iyong saya at kirot. Maya-maya, may batang tumakbo at muntik nang mabunggo sa mesa ng desserts. Nayugyog ang isang vase ng bulaklak. Mabilis namang lumapit si Aling Rosa at hinawakan niyon bago tuluyang matumba. "Dahan-dahan, iho," sabi niya ng mahina sa bata. "Sorry po," sagot nito, sabay takbo palayo. Inayos niya ang bulaklak, inayos ang tela sa mesa, tsaka umurong ulit sa gilid. Habang ginagawa niya iyon, may ilang matang napapatingin. Hindi dahil kilala siya, kundi dahil parang natural sa kanya ang mag-ayos. Lumalim ang gabi. Mas dumaming bisita. Mas lumakas ang tugtog ng music. Ang ilaw mula sa bahay tumatama sa mukha ni Aling Rosa. Kita ang pagod sa mata niya, pero may pilit na ngiti pa rin. Sa gitna ng kasiyahan, siya ay isang tahimik na presensya sa gilid. Hindi hinahanap, hindi pinapakilala, pero laging handang tumulong. At habang umiikot ang mga waiter at kumikislap ang mga alahas ng bisita, unti-unting tumitindi ang pakiramdam na may mali. Na sa gitna ng engrandeng handaan na yon, may isang pusong dahan-dahang nadudurog. Kahit hindi pa man nagsisimula ang pinakamasakit na bahagi ng gabi. Mas lumakas ang tugtog habang tumatagal ang gabi. May live band sa may gilid ng garden. Tumutugtog ang mga lumang love songs na masarap pakinggan, pero hindi napapansin ng karamihan dahil abala ang mga tao sa kwentuhan, tawanan at pagguha ng litrato. Ang hangin halo-halong amoy. Pabango ng mga bisita, usok ng steak mula sa grilling station, at matamis na bango ng mga bulaklak na nakakalat sa paligid. Sa gitna ng liwanag at ingay, tahimik pa rin si Aling Rosa sa gilid ng mesa. May hawak siyang kutsara na ginamit niya para ayusin ang pagkakalatag ng dessert tray. Hindi siya kumakain. Sanay siyang huli palagi. Sa di kalayuan, napapalibutan si Trisha ng mga kamag-anak at kaibigan. Nakakaangat ang baba nito habang kinukwento kung paanong nag-propose si Marco. "So romantic," sabi ng isang dalagang pinsan. "Yes, sa may fountain pa nga," sagot ni Trisha na tawa ng tawa. Lapit lang doon si Marco. Nakangiti pero medyo tahimik. Isang babae siguro nasa mid-40s, naka-shimmering na gown. Ang napatingin kay Aling Rosa. Matagal niya itong tinitigan, mula ulo hanggang paa. Lumapit siya kay Trish at bahagyang yumuko para bumulong. Pero sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. "Trish, sino yung babaeng nandoon? Yung naka-peach na damit?" Napalingon si Trisha. Sinundan ng tingin ng direksyon ng daliri ng babae. Tama kay Aling Rosa. Nakasalukuyan namang nag-aayos ng isang nahulog na napkin sa mesa. Sandaling nag-isip si Trisha. Sandali siyang nag-alinlangan. Pero sa halip na itanong muna kay Marco, ngumiti siya ng pilit. Parang nahihiya. Sabi niya na bahagyang pababa ang boses, pero hindi sapat para hindi marinig ng iba. "Katulong lang yan ng fiancé ko." Parang may biglang huminto. Hindi ang tugtog. Tuloy pa rin yon. Hindi ang usok ng pagkain. Umaangat pa rin yon sa hangin. Pero ang usapan sa malapit na mesa, biglang natahimik. May isang lalaking bahagyang napangisi. May dalaga namang napataas ang kilay. May mahinang tawa na lumabas mula sa likod. Okay." Sa kabilang banda ng mesa, narinig iyon ni Aling Rosa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo niya. Hindi niya agad naintindihan. Katulong, fiancé. Dahan-dahan siyang napatingin sa grupo ni Trisha. Sakto namang nakatingin sa kanyang babaeng nagtanong. Tapos, mabilis na umiwas ang tingin.
Naramdaman ni Aling Rosa ang biglang pagbigat ng hawak niyang kutsara. Nalaglag iyon sa sahig. Maliit na tunog, pero para sa kanya parang malakas na kalabog sa loob ng dibdib niya. Napalingon si Marco at narinig niya. Bawat salita, bawat tawa, bawat tingin ng tao sa paligid. Nakita niya ang nanay niya na nakatayo. Bahagyang nakayuko, pinupulot ang nahulog na kutsara. Saglit siyang napahakbang pasulok. Pero bago pa siya makapagsalita, may pinsan ni Trisha na tumapik sa balikat niya. Bro, picture tayo, family shot. Napatingin si Marco sa paligid. May mga matang nakatingin sa kanya. May naghihintay na camera. Sandali siyang napahinto. At sa isang iglap na yon, pinili niyang tumingin muna sa reaksyon ng iba bago sa nanay niya. Hindi siya nagsalita. Hindi niya tinama. Hindi niya sinabi ang totoo. Sa gilid naman ng mesa, nakatayo si Aling Rosa. Hawak na ulit ang kutsara. Ngumiti siya. Yung ngiting sanay nang tumanggap ng mali nang hindi nagrereklamo. Okay lang. Bulong niya sa sarili. Kahit nanginginig ang kamay niya. Baka nagkamali lang. Pero malinaw ang narinig niya. Katulong lang. Parang unti-unting lumiliit ang paligid. Parang ang ingay ng party. Napapalayo. Naaamoy niyang pabango ng dumaan na bisita. Matamis at matapang. Nahalo iyon sa amoy ng mantika mula sa pagkain. At biglang sumama ang sikmura niya. Sa di kalayuan, abala na ulit si Trisha sa pakikipag-usap at parang walang nangyari. Si Marco nakatayo sa tabi niya. May pilit na ngiti sa labi habang nagpapakuha ng litrato. Pero sa loob niya, may kumatok na konsensya. Hindi niya iyon pinakinggan. Hindi pa. Si Aling Rosa maingat na inilapag ang kutsara sa mesa. Pinunasan niya ang kamay sa damit niya. Kahit malinis naman. Tumingin siya sa anak niya. Naghihintay siya. Isang tingin man lang. Isang salita. Isang ma, pero walang dumating. Kaya ngumiti na lang siya ulit. Yung ngiting may lamat na hindi nakikita sa ilaw ng ingrandeng handaan. Pero malinaw na malinaw sa pusong tahimik na nasaktan. Parang walang nangyari sa party. Tuloy-tuloy ang tugtog. Tuloy ang tawanan. Tuloy ang kuha ng litrato. Pero para kay Aling Rosa, parang may salaming nabasag sa loob niya. Hindi maingay, pero pera-peraso. Nakatayo pa rin siya sa gilid ng mesa. Hawak ang maliit niyang bag. Paminsan-minsan, tumatango siya kapag may dumadaan at napapatingin sa kanya. Parang normal lang ang lahat. May lumapit na waiter at nag-abot ng tray ng inumin. Juice po, ma'am? Ngumiti siya. Sige, salamat. Hinawakan niya ang baso, pero hindi siya uminom. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya. Kaya, ibinalik din niya iyon sa mesa pagkaraan ng ilang segundo. Humiga siya ng malalim. Hindi iiyak. Hindi dito. Dahan-dahan siyang lumayo sa garden. Sumunod sa sign na may nakasulat na restroom sa gilid ng bahay. Habang naglalakad siya sa hallway, mas tahimik ang paligid. Nawala ang malakas na tugtog. Napalitan ng mahinang ingay ng mga tao sa malayo at tunog ng takong sa marmol na sahig. May amoy ng air freshener. Yung amoy ng mamahaling hotel. Pagpasok niya sa CR, malamig ang hangin. Maliwanag ang ilaw. Makintab ang salamin at marmol ang lababo. Sarado ang pinto ng isang cubicle. Tahimik ang loob. Lumapit siya sa salamin at doon niya nakita ang sarili niya. Maayos ang buhok, maayos ang bestida, may konting pulbo pa sa mukha. Pero ang mata niya, namumula na. Bigla parang hindi niya na kayang pigilan. Tinakpan niya ang bibig niya gamit ang panyo at doon na bumuhos ang luha. Tahimik lang, walang hikbi, walang tunog. Yung klase ng iyak na sanay nang magtago sa likod ng pader. Katulong lang. Paulit-ulit yung umaalingaw-ngaw sa isip niya ang salitang yon. Hindi dahil mababa ang tingin niya sa pagiging katulong. Buong buhay niya marangal niyang ginawa ayon. Kundi dahil hindi siya iyon sa buhay ni Marco. Nanay siya. Nanay na nagbilang ng barya sa gabi.
Nanay na hindi kumain para may baon ng anak. Nanay na nagbenta ng alaala para sa singsing ng fiancé. Pero sa isang iglap, nabura iyon sa isang salita. Dahan-dahan niyang tinanggal ang corsage na nakapin sa dibdib ng bestida niya. Yung maliit na bulaklak na binigay sa mga bisita pagpasok. Tinitigan niya iyon saglit. Kanina, tuwang-tuwa siya nang isuot iyon. Pakiramdam niya kabilang siya sa selebrasyon. Ngayon, parang mabigat, inilipag niya iyon sa gilid ng lababo. Katabi ng isang mamahaling handbag na pag-aari siguro ng isa pang bisita. Isang simpleng bulaklak na iwan sa malamig na marmol. Pinunasan niyang mukha niya. Pinilit niyang ibalik ang ngiti. Okay lang, bulong niya sa sarili. Masaya naman ang anak ko. Lumabas siya ng CR na parang walang nangyari. Sa garden, abala pa rin ang lahat. May nagtutoast sa gitna. May nagtatawanan sa may dessert table. Si Marco nakatayo sa tabi ni Trisha. May hawak na baso ng wine na hindi naman niya iniinom. May kausap siyang tito ni Trisha tungkol sa negosyo. Naririnig niya ang sarili niyang tawa. Pilit, hindi buo. Pero sa likod ng isip niya, malinaw pa rin ang eksena. Ang salita, ang tawa, ang tingin ng mga tao sa nanay niya. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang ayusin. Pero mas malakas ang takot niya. Takot na mapahiya. Takot na mapansin. Takot mawala ng imahe. Sa harap ng pamilya ang gusto niyang mapasukan. Kaya nanatili siya sa kinatatayuan niya. Parang nakatali sa lugar. Sa kabilang dulo naman ng garden, tahimik nang naglalakad si Aling Rosa papunta sa gate. Walang pumigil sa kanya. Walang nagtanong kung saan siya pupunta. May guard sa may pinto na nagbukas ng gate. Ma'am, pauwi na po kayo? Magalang na tanong nito. Oo, sagot niya at ngumiti. Salamat. Lumabas siya sa malamig na ilaw ng garden papunta sa mas madilim na kalsada. Sa labas, mas malamig ang hangin, mas tahimik, mas totoo. Habang naglalakad pa palayo, naririnig pa rin niya ang mahinang tugtog mula sa loob ng bahay. Masaya pa rin ang party, parang walang nawala. Pero sa dibdib ni Aling Rosa, may bahagi ng tuluyang napagod. Hindi siya galit, hindi siya sumigaw, hindi siya nagreklamo. Ngumiti lamang siya at dinala ang sakit pa uwi. Tahimik tulad ng lahat ng sakripisyong matagal niya nang dinadala, mag-isa. Tahimik ang bahay ng gabing iyon, mas tahimik kaysa dati. Walang tunog ng radyo ng kapitbahay, wala ring tawanan ng mga bata sa labas. Parang pati ang hangin, mabigat. Pagpasok ni Aling Rosa, hindi na siya nagbukas ng ilaw agad. Umupo muna siya sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang maliit niyang bag. Naririnig niya pa rin sa isip niya ang tugtog mula sa party. Ang halakhakan, ang salitang hindi niya inaasahang maririnig. Katulong lang. Pumikit siya. Pagdilat niya, dahan-dahan siyang yumuko at inabot ang ilalim ng kama. Mula roon, hinila niya ang isang lumang kahon na kulay kayumanggi. Gasgas ang gilid. Medyo may alikabok na. Hindi niya ito madalas buksan. Pero ngayong gabi, kailangan. Binuksan niya ang ilaw. Dilaw ang liwanag. Mahina, pero sapat na. Ibinaba niya ang kahon sa lamesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob, maayos ang pagkakatupi ng mga papeles sa plastic na envelope. May mga resibo, photocopy ng titulo, kontrata ng lupa. Kinuha niya ang unang folder. Deed of sale, residential lot. Napangiti siya ng mahina. Natapos din, bulong niya. 15 taon niyang hinulugan iyon. Paunti-unti, buwan-buwan. Minsan delayed, minsan kulang pero hindi siya tumigil. May isa pang envelope. Lease contracts. 3-door apartment units. Maliit lang na paupahan. 3 pinto, yerong bubong, semento ang sahig, hindi ang grande. Pero steady ang kita. Hindi yan alam ni Marco. Hindi niya kailanman ipinagyabang. Para sa kanya,
Hindi naman yon kayamanan. Siguradad iyon. Habang hinahaplos niya ang mga papeles, may amoy ng lumang papel at plastik na sumingaw. Amoy ng mga taong matagal nang naghihintay. Napatingin siya sa isang luma at medyo kupas ng resibo. Down payment, lot purchase, petsa, halos 15 years ago. Doon siya napabalik. Maliit pa si Marco noon, mga 7 taong gulang. Nasa ospital sila. Amoy alkohol at gamot ang paligid. Maputla ang ilaw. May tunog ng monitor na nasa tabi ng kama. May mataas na lagnat noon si Marco. Hindi bumababa ng ilang araw na. Nakaupo si Aling Rosa sa tabi ng kama. Hawak ang maliit na kamay ng anak. Ma, mahina nitong tawag noon. Huwag mo akong iiwan. Hindi, sabi niya at pigil ang luha. Dito lang si Mama. Noong gabing yon, habang natutulog ang anak niya sa ilalim ng puting kumot ng ospital, may desisyon siyang ginawa. Hindi pwedeng ganito lagi. Kailangan mamasigurado ako para sa kanya. Doon nagsimula ang pag-iipon. Hindi para yumaman, kundi para may sandigan ng anak niya, kahit wala na siya balang araw. Bumalik siya sa kasalukuyan. May kinuha siyang maliit na sobre sa pinakailalim ng kahon. Sa loob ay may isang litrato. Siya at si Marco kuha sa harap ng bahay nila noon. Mas maliit pa ang bata. May hawak na lobo. Nakangiti ng malaki. Sa likod ng litrato ay may sulat siya gamit ang ballpen na medyo kupas na. Para sa'yo lahat ng to. Hinaplos niya ang likod ng litrato gamit ang hinlalaki niya. Napangiti siya pero may kasamang kirot. Para sa'yo. Ulit niya ng mahina. Pero ngayong gabi, parang ang layo na ng batang iyon sa binatang nakatayo lamang kanina. Habang pinahiya siya. Inilapag niya ang litrato sa tabi ng mga papeles. Napatingin siya sa kisame. Hindi siya galit. Mas masakit pa roon. Parang hindi niya kilala ang anak niya. Parang may parte ng buhay nito na hindi na siya kasali. Siguro, ganun talaga. Bulong niya. Lumalaki ang anak. Lumalayo. Pero hindi niya alam na ang mga papel na hawak niya ngayon, ang mga lupang hulugan, ang mga paupahang unti-unting nagdadala ng kita, ang magiging sagot sa isang mundong akala ng iba, wala siyang maibibigay. Tahimik siyang nagsara ng kahon. Sa labas may dumaan na tricycle. May tahol ng aso sa malayo. Sa loob ng maliit na bahay ay isang inang mukhang walang-wala sa paningin ng iba. Ang may hawak pala ng isang lihim na kayamanan. Hindi lamang sa papel kundi sa tibay ng pusong hindi sumuko para sa kinabukasan ng anak. Ibang tunog ng katahimikan sa bahay ng pamilya ni Trisha. Dati, may mahinang tugtog ng piano sa sala tuwing gabi. May amoy ng mamahaling kandila. May halakhakan mula sa dining area kapag may bisita. Ngayon, parang masyadong malinaw ang bawat tunog. Ang tiktak ng orasan sa dingding. Ang kalansing ng kubyerto sa plato. Ang mabigat na paghinga ng mga taong pilit nagiging normal. Nasa mahabang dining table sina Trisha at Marco. Kaharap ang mga magulang ni Trisha. Nakahain ng steak at salad. Pero parang walang gana ang lahat. Dad, okay ka lang? Tanong ni Trisha. Tahimik ang ama niya. Nakatitig sa cellphone na ilang beses nang nag-vibrate. Sa wakas, sinagot niya ang tawag. Yes, I understand. We just need more time. Sabi nito at pilit kalmado ang boses. Tahimik ang buong mesa habang nakikinig sila sa kalahati ng usapan. Yes, we're working on it. Please don't. Hello? Hello? Pinatay ng kausap ang tawag. Mabigat ang bagsak ng phone sa mesa. Ano yan? Mahina pero matalim na tanong ng nanay ni Trisha. Bank. Sagot ng lalaki. Hindi tumitingin. Follow up sa loan. Bigla namang kumirot ang sikmura ni Marco. Hindi siya sanay sa ganitong usapan sa hapagkainan. Sa bahay nila, ang problema sa pera, bulong lang sa gabi. Hindi sa harapan ng pagkain.
Hindi ba sinabi ko sa'yo na delikado yung investment na yun? Pabulong pero galit na sabi ng nanay ni Trisha. Ang laki ng nailabas mong pera. Wala namang negosyo na walang risk. Sagot ng ama. Tumaas na ang boses. Akala ko siguradong lalaki yun. Akala mo? Napayuko si Trisha. Mom, Dad, please. Pero tuloy ang bangayan. Ngayon, naghahabol na tayo sa bangko. May properties pa naman tayo. Naka-encumber na halos lahat. Narinig ni Marco mga salitang hindi niya pa naririnig dati sa ganitong bahay. Utang, loan, delayed payment. Parang biglang nabawasan ang kinang ng chandelier sa itaas nila. Kinabukasan, nagkita sina Marco at Trisha sa cafe na dati na lang tambayan. Pero iba ang mood. Walang kilig, walang tawanan. Sorry kagabi, sabi ni Trisha na hinihimas ang gilid ng basa niya. Stress lang sila. Okay lang, sagot ni Marco. Pero alam niyang hindi ito okay lang. May dumaan na kakilala ni Trisha. Pumati ng maikli. Tapos umalis din agad. Hindi na ito tumigil para makipagkwentuhan tulad ng dati. Napansin niya iyon. Napansin din ni Trisha. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ulit si Marco sa bahay nila para sa dinner. Pero iba na ang pakiramdam. Dati, sinasalubong siya ng yakap at ngiti ng nanay ni Trisha. Ngayon, simpleng, "Hi Marco" lang tapos balik sa phone. Sa hapag, tahimik ang lahat. May amoy ng sabaw na niluluto, pero parang walang lasa ang hangin. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Tiningnan niyo ng ama ni Trisha, tapos ay dali-daling tumayo. Sa hallway, hindi man malinaw ang salita, rinig ang tono. Yes, we'll try to settle. Please don't file anything yet. Pagbalik niya, mas madilim ang mukha. Pagkatapos kumain, narinig ni Marco ang mag-asawang nag-uusap sa kabilang kwarto habang naghihintay siya sa sala. Paano tayo makakahanap ng investors kung ganyan ang sitwasyon? Sabi ng nanay ni Trisha. Kailangan natin ng bagong partners. Sagot ng ama. Tignan mo naman yung mapapangasawa ng anak mo. Bulong ng babae. Pero sapat para marinig sa may pintuan. Hindi naman yan kilalang pamilya. Wala ring malaking negosyo. Walang koneksyon. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Marco. Hindi siya gumalaw, hindi siya kumibo. Tahimik lang siyang nakaupo, pero bawat salita dumediretso sa dibdib niya. Paglabas nila, pilit nang umiti ang nanay ni Trisha. Marco, ihatid mo muna si Trisha ha? Sabi nito. Iba na ang tingin. Hindi na mainit. Hindi na welcoming. Parang may sukatan na ngayon ang halaga niya at hindi siya pumapasa. Sa kotse, tahimik si Trisha. Sorry, mahina nitong sabi. Hindi naman sila ganyan dati. Okay lang, sagot niya ulit. Pero sa loob-loob niya malinaw ang pagbabago. Dati, siya ang future son-in-law na matalino at may potensyal. Ngayon, siya ang dagdag na pasanin sa pamilyang nalulunon sa utang. Habang bumabiyahe sila sa gabi, dumaraan ang ilaw ng mga pose sa bintana ng kotse. Liwanag, dilim, liwanag, dilim. Parang eksena sa buhay niya ngayon. Ang mundong gustong pasukin unti-unting bumibigat. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na hindi sapat ang imahe. Ang forma, ang pagsisinungaling tungkol sa pinanggalingan. Dahil sa mundo ng pera at koneksyon, biglang naging mahalaga kung sino ka talaga. At kung ano ang dala mo sa mesa. At sa gabing iyon, nagsimulang maramdaman ni Marco na ang mundong pilit niyang sinasalihan ay maaaring hindi pala ganun kadaling panatilihin. Tahimik ang apartment. Hindi yung tahimik na komportable. Yung tahimik na parang may kulang. Isang maliit na unit sa ikatlong palapag ng lumang building. May amoy ng pintura na nahalo sa alikabok. May electric fan na maingay ang ikot.
Parang laging may sinasabi pero hindi maintindihan. Doon pansamantalang lumipat si Marco. Para lang makapag-isip. Sabi niya kay Trisha, "Medyo magulo sa inyo ngayon." Tumango si Trisha. Pagod na rin sa gulo sa bahay nila. Pero ang totoo, hindi lang sa pamilya ni Trisha siya nahihirapan. Nahihirapan din siyang harapin ang sarili niya at ang nanay niya. Unang gabi niya roon, umupo siya sa sahig, nakasandal sa pader. May plastic na mesa sa gitna. May iisang upuan. May maliit na lababo sa gilid at kala na di kuryente. Walang ilaw na dilaw at mainit tulad sa bahay nila. Puting ilaw ang bumbilya. Maliwanag pero malamig. Kumuha siya ng cup noodles mula sa supot na dala niya. Pinakuluan ng tubig. Binuhos, hinintay. Naaamoy niya ang artificial na sabaw. Maalat, may halong pampalasa na hindi niya maipaliwanag. Dati, steak at pasta ang kaharap ko. Ngayon, plastic na tinidor at styrofoam na tasa. Umupo siya sa sahig. Sinimulang kainin ng noodles. Mainit, pero walang lasa. Sa gilid ng bag niya may kung anong matigas na tumama sa kamay niya. Hinila niya iyon palabas. Lumang baonan. Yung kulay asol na may gasgas sa takip. Yung baonang ilang taon niya nang hindi ginagamit. Napabuntong hininga siya. Naaalala niya kung paano yan hinuhugasan ni Aling Rosa gabi-gabi. Kahit pagod, galing sa labada. Naaalala niya ang amoy ng pritong itlog at sinangag tuwing binubuksan niya iyon sa eskwela. Bigla, parang may bumara sa lalamunan niya. Hindi na siya nakalunok. Ibinaba niya ang noodles. Hinawakan niya ang baonan gamit ang dalawang kamay. Parang mababasag. "Ma," mahina niyang bulong. Kinuha niya ang cellphone niya at binuksan ang messages. Huling chat ng nanay niya, "Mag-iingat ka lagi, anak." Ilang araw na yon, hindi siya nag-reply. Pinindot niya ang pangalan, nanay. Tumawag. Isang ring, 2, 3. Bawat tunog parang may kumakatok sa dibdib niya. "Pick up, ma." Sa bahay ni Aling Rosa, nakapatong ang cellphone sa lamesa habang siya ay naglalaba sa likod bahay. Narinig niya ang tunog, pero basa ang kamay niya at may sabon. Pagtingin niya sa screen, Marco calling. Napahinto siya at nakatitig lang siya saglit. Maraming gustong umakyat sa dibdib niya. Lungkot, saya, pag-asa. Pero naaalala niya ang gabing iniwan siya sa party. Naaalala niya ang salitang narinig niya. Dahan-dahan niyang pinatay ang tawag. Sa apartment, tumigil ang ring. Lumabas ang call ended. Parang may sumuntok sa sikmura ni Marco. Muli siyang tumawag. Diretso sa voicemail. Napayuho siya. "Sorry, ma." Bulong niya sa walang tao. Humiga siya sa sahig, walang kumot. Tinitigan ang kisame na may bitak. Sa labas ng bintana, may tunog ng motorsiklo. May nag-aaway na mag-asawa sa kabilang unit. May umiiyak na bata sa itaas. Iba ang mundong to sa bahay nila Trisha. Iba rin sa simpleng bahay nila ng nanay niya. Dito, wala siyang papel na ginagampanan. Walang kailangang pormahan. Walang kailangang ipakitang imahe. Siya lang. At ang desisyong ginawa niya. Naaalala niyang mukha ng nanay niya sa labas ng auditorium noon. Nakangiti habang pinapanood siya. Naaalala niya ang araw na tinawag niya itong tita sa harap ng kaklase. Naaalala niya ang gabing hindi siya nagsalita habang pinapahiya ito. Isa-isang bumalik ang mga eksena. Parang pelikulang ayaw tumigil. "Anong ginawa ko?" Mahina niyang sabi. Hindi siya umiyak ng malakas, pero may luhang kusang pumatak. Dumiretso sa tenga niya habang nakahiga. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, tahimik na tinupi ni Aling Rosa ang mga damit na nalabhan niya. Napahinto siya sandali, napatingin sa pinto. Parang may inaasahan siyang kumatok. Wala. Bumalik siya sa pagtupi. "Okay lang," bulong niya sa sarili. Kailangan niya lang ng panahon. Pareho silang may pagitan ngayon. Hindi dahil sa layo ng lugar, kundi dahil sa bigat ng hindi nasabi.
at sakit na hindi pa kayang harapin. Sa maliit na apartment at sa simpleng bahay, mag-isa silang nakahiga sa magkahiwalay na mundo. Parehong gising, parehong may iniisip, parehong may gustong sabihin, pero parehong hindi pa handang magsimula. Mainit ang hapon sa opisina ng pamilya ni Trisha. Hindi na kasing busy ng dati. Ang reception area, wala nang dating ingay ng mga empleyado na nag-uusap at nagmamadali. Mas kaunti na ang tao, mas tahimik. Sa loob ng conference room nakaupo ang ama at ina ni Trisha sa magkabilang gilid ng mesa. Sa gitna, may folder na may makapal na dokumento. Amoy kape ang hangin. Yung kape na malamig na sa tagal na nakatambay. Sigurado ba to? Tanong ng nanay ni Trisha na pagod ang boses. Wala na tayong ibang choice, sagot ng ama. Kung hindi tayo makakahanap ng mag-i-invest, baka tuluyan tayong ma-default. May kumatok sa pinto. Sir, nandito na po yung representative ng investor, sabi ng secretary. Papasukin mo, sagot ng lalaki. Pumasok ang isang lalaking nasa mid-50s. Simple lamang ang polo. May dalang leather folder. Hindi siya mukhang mayaman. Wala siyang alahas. Wala ring mamahaling relo. Good afternoon. Magalang niyang bate. Please have a seat, sabi ng ama ni Trisha. Umupo ang lalaki at inilabas ang papeles. I'm here on behalf of a private property owner, sabi niya. May ilang paupahan po siya sa lungsod. Steady ang income. Interesado siyang tumulong sa restructuring ng ilang utang na niya. Nagkatinginan ng mag-asawa. Private owner? Tanong ng nanay ni Trisha. Hindi malaking kumpanya? Hindi po, sagot ng lalaki. Individual lang. Pero malinis ang record at cash flow. Binuklat niya ang papeles. May mga detalye ng rental properties. Maliit na apartment units, hindi grande pero kumikita buwan-buwan. Bakit siya tutulong? Tanong ng ama ni Trisha na nagdududa. Ngumiti ng kaunti ang representative. May personal na dahilan daw po, pero may isang kondisyon. Ano yon? Gusto niya pong tahimik lang ang tulong. Walang publicity, walang pangalan na ilalabas. Nagkatinginan ulit ang mag-asawa. Sa sitwasyon nila, hindi na mahalaga kung sino. Basta may tutulong. Magkano kaya niyang ipasok? Tanong ng ama. Binanggit ng representative ang halaga. Sapat na para maibsan ang agarang pressure ng bangko. Napubuntong hininga ang tanay ni Trisha. Halos mapahawak sa dibdib. Salamat. Mahina niyang sabi na parang dasal. Sa labas naman ng opisina, hawak ni Trisha ang cellphone niya. Paikot-ikot sa hallway. Paglabas ng magulang niya mula sa meeting, agad siyang lumapit. Mom? Dad? May tumulong. Sabi ng ama niya na pagod pero may konting ginhawa. May investor. Sino? Private daw. Ayaw magpakilala. Napakunot ang noon ni Trisha. Ha? Bakit naman may tutulong na lang bigla? Hindi sumagot ang ama niya. Minsan may mga tahimik talagang tao na tumutulong. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo naman si Aling Rosa sa harap ng maliit na mesa. Kaharap ang parehong representative. Simple lamang ang bahay. May amoy ng bagong saing na kanin. Ma'am, naisumite ko na po ang papeles, sabi ng lalaki. Nakapag-meeting na rin kami. Tumango si Aling Rosa. Salamat, iho. Sigurado po ba kayo dito? Malaking halaga po ito. Ngumiti siya ng mahina. Hindi naman yan regalo. Investment din yan at saka para sa anak ko na rin naman yan. Hindi na nagtanong ang lalaki. May isa pa pong bilin. Dagdag niya. Ano po yon? Sinabi ko na po ang kondisyon ninyo. Mananatiling pribado ang pangalan ninyo. Salamat. Sagat niya. Tahimik niyang ininom ang tubig mula sa baso. Hindi niya kailangan ng papuri. Hindi niya kailangan ng pagkilala.
Sapat na sa kanya na alam niyang kahit papaano, natulungan niya ang anak niya, kahit hindi ito humihingi. Sa opisina, habang pinipirmahan ng mga dokumento, napatingin ang nanay ni Trisha sa profile ng investor. Ang simple naman, bulong niya. Parang ordinaryong tao lang. Basta may pera, sagot ng asawa niya. Hindi nila alam, ang ordinaryong tao na iyon, ang minsang inakalang katulong lang, ang may hawak ngayon ng lubid na maaaring makapag-ahon sa kanila. Sa apartment niya, tahimik na nakaupo si Marco. Hindi alam ang mga nangyayari. Sa simpleng bahay, si Aling Rosa muling nagbilang ng papeles. Hindi na barya, kundi mga kontratang bunga ng mahabang taon ng pagtitiis. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon, isang lihim ang tahimik na kumikilos, na ang babaeng minamaliit ng ilan, ang hindi pinakilalang ina, ang pinaniniwalaang walang maibibigay, siya pala naging sagot sa problemang hindi kayang solusyonan ng kayamanan at pangalan lang. Makulimlim ang umaga nang bumalik si Trisha sa opisina ng pamilya nila. Tahimik ang hallway. Mas kaunti na ang empleyado. May amoy ng kape at papel. Yung amoy ng lugar na pagod na sa problema. Nasa conference room po ang papeles, sabi ng secretary. Tumango si Trisha at pumasok. Sa mesa, nakakalat ang mga dokumento ng restructuring. May ilang folder na bukas. May mga pahina na may perma na. Naupo siya at nagsimulang magbasa. Mga numero, mga halaga, mga petsa. Hanggang sa may napansin siyang pangalan sa isang pahina. Lesser Investor Representative Authority for Rosa Reyes. Napakunot ang noon niya. Rosa Reyes? Mabilis siyang naghanap pa ng ibang pahina. May photocopy ng ID, kahit medyo malabo ang print. Malinaw ang pangalan. Rosa M. Reyes. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Hindi, bulong niya. Pero malinaw ang lahat. Ang private property owner, ang may paupahan, ang tumulong sa utang ng pamilya nila. Siya. Ang babaeng tinawag niyang, hindi niya na natapos ang isip. Umupo siya ng mabagal. Naramdaman niya ang bigat ng singsing sa daliri niya. Bigla niyang naalala ang gabing pinakita ni Marco ang singsing. Custom made, sabi niya noon. Proud. Bigla rin niyang naalala ang isang usapan nila ni Marco dati. Saan mo nakuha to? Tanong niya noon. May tumulong lang, sagot ni Marco at iwas ang tingin. Tumayo si Trisha at lumapit sa salamin ng dingding. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Nakatitig siya sa maliit na batong kumikislap. Diyos ko, bulong niya at nangingilid ang luha. Hindi niya alam na may bahagi pala roon na galing sa alahas ng isang inang buong buhay nagtiis para sa anak. Isang inang pinahiya niya sa harap ng bisita. Napaupo siya sa sahig, hawak ang singsing sa palad. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kahihiyan. Sa bahay nila, tahimik ang tanghali. Nakita mo na ba kung sino yung investor? Tanong ng nanay niya habang nagkakape. Tumango si Trisha, pula ang mata. Mom, mahina niyang sabi. Siya. Sino? Si mama ni Marco. Natigilan ng babae. Ano? Si Aling Rosa. Parang nabitawan ng nanay niya ang tasa. Yung hindi niya natapos. Pareho nilang naalala ang gabing yon sa party. Ang tanong, ang sagot. Ang mga matang nakatingin. Sa sala tahimik ang ama ni Trisha habang nakikinig. Ibig mong sabihin, siyang tumulong sa atin? Tanong na to. Oo, sagot ni Trisha na umiiyak na. At pinahiya ko siya. Tinawag ko siyang katulong. Tahimik ang buong bahay. Walang makapagsalita. Ang taong minamaliit nila, ang nagligtas pala sa negosyo nila. Sa apartment niya, nakaupo naman si Marco sa sahig. Hawak ang cellphone. Nag-e-scroll lang ng walang gana. Biglang tumunog ang phone. Trisha?
calling. Sinagot niya agad. Hello? Tahimik ang kabilang linya. Marco, boses iyon ni Trisha at nanginginig. Alam ko na. Ang alin? Yung tumulong sa amin? Tahimik siya. Si mama mo. Parang tumigil ang mundo. Napatayo si Marco. Paano mo? Nakita ko mga papeles. Pangalan niya. Siya ang investor. Napaupo siya ulit. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hiya, sakit, gulat, lahat sabay-sabay. Marco, umiiyak si Trisha. Sorry talaga, hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano siya kalaki para sa'yo. Kung gaano siya kalaki para sa amin ngayon. Napapikit si Marco. Naalala niya ang bawat pagkakataong hindi niya ito pinagtanggol. Ang bawat pagsisinungaling, ang bawat pag-iwas. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Mahina niyang sabi. Sa kabilang linya, maririnig ang mahinang iyak na Trisha. Gustong kausapin ng parents ko si mama mo. Gusto nila magpasalamat. Humingi ng tawad. Napatingin naman si Marco sa lumang baonan sa gilid ng mesa. Ma, bulong niya sa sarili. Sa maliit na bahay, naglalaba pa si Aling Rosa. Hindi alam na unti-unti na palang nabubunyag ang lihim niyang itinago. Sa kabilang dulo ng Luzon, isang pamilya ang natutong yumuko. At sa pagitan nila, isang singsing ang kumikislap. Hindi lamang simbolo ng pangako at pag-ibig, kundi paalala ng sakripisyong hindi kailanman dapat minamaliit. Gabi na nang bumaba si Marcos sa jeep, sa kanto ng dating bahay nila. Tahimik ang kalye, may ilang ilaw lang na galing sa poste at sa mga bintana ng kapitbahay. May amoy ng nilulutong tuyo mula sa ibang bahay. Halo sa malamig na hangin ng gabi. Ilang linggo siyang hindi umuwi. Ilang linggo na rin siyang dinadalang bigat sa dibdib niya na hindi niya kayang takasan. Habang naglalakad siya palapit sa maliit na lang bahay, mas bumibigat ang bawat hakbang. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Paano ako magsisimula? Bukas ang ilaw sa likod bahay. Narinig niya ang tunog ng tubig na binubuhos. Pagliko niya sa likod, nakita niya ang nanay niya. Nakaluhod sa tabi ng batya. Naglalaba sa ilalim ng ilaw na dilaw at mahina. Basa ang kamay. Nakasabit ang ilang damit sa alambre. May amoy ng sabon na kumakalat sa hangin. Parang walang nagbago. Parang hindi lumipas sa mga gaping puno ng sakit. Ma, mahina niyang tawag. Hindi naman agad lumingon si Aling Rosa. Ma, mas malakas. Saka lang siya bahagyang tumigil sa pagkuskos ng damit. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Marco. Payat ng kaunti, may eye bags, hawak ang bag na parang matagal ng bitbit. Nagkatinginan sila, mahabang segundo. Walang nagsalita. Bumalik si Aling Rosa sa paglalaba. Gabi na, sabi niya ng mahinahon. Kumain ka na ba? Parang tinusok ang dibdib ni Marco. Ganon pa rin. Ganon pa rin ang unang tanong. Oo. Sagot niya pero basag ang boses. Lumapit siya. Nakita niya ang mga kamay ng nanay niya. Mas magawas pang, mas maraming bitak. Ma, ako na dyan. Sabi niya at akmang kukunin ng damit. Umiling si Aling Rosa. Kaya ko to. Tahimik ulit. Tanging tunog ng pagkuskos ng tela at patak ng tubig ang maririnig. Hindi na kinaya ni Marco. Lumuhod siya sa basang sahig. Ma, nanginginig ang boses niya. Sorry. Tumigil sa paggalaw ang kamay ni Rosa. Sorry sa lahat. Dagdag niya. Sa hindi ko pag-amin. Sa pagsisinungaling. Sa hindi kita pinagtanggol. Hindi pa rin siya lumilingon. Alam ko na, Ma. Sabi ni Marco na umiiyak na. Alam ko na ang tungkol sa lupa. Sa paupahan. Sa pera na tinulong mo kay Tesha. Ikaw pala yun. Ikaw pa rin. Tahimik lang si Aling Rosa. Pero unti-unting bumabagal ang galaw niya. Hindi ko alam kung paano naging ganon. Tuloy ni Marco.
Nahihiya ako sa sarili ko, sa ginawa ko sa'yo. Pumatak ang luha niya sa sahig na basa na ng sabon. Tinawag kitang tita. Hinayaan kitang mapahiya. Tapos, ikaw pa rin ang tumulong sa kanila. Para sa akin. Doon lang lumingon si Aling Rosa. Tahimik ang mukha niya. Walang galit, mas masakit pa, pagod. Anak, mahina niyang sabi. Matagal na kitang kilala. Alam ko kung kailan ka naliligaw. Mas lalong napaiyak si Marco. Hindi ko deserve ang ginawa mo ba? Hindi mo kailangang mag-deserve. Tanong niya. Nanay mo ako. Napayuko si Marco tuluyang yumakap sa tuhod ng nanay niya. Unang beses mula ng pagkabata. Unang beses mula nang magsimula siyang mahiya. Umiyak siya ng parang batang nawawala. Sa ilalim ng mahinang ilaw sa tabi ng batsyang may bula ng sabon, doon naglabasan ng lahat ng salitang matagal niyang itinago. At si Aling Rosa, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng anak niya. Tulad ng dati. Tulad ng lagi. Kahit ilang beses pa siyang masaktan. Kahit ilang beses pa siyang hindi piliin. Sa gabing yon, sa simpleng bakura na amoy sabon at basang tela, isang anak ang bumalik. At isang ina ang muling nagbukas ang pusong, hindi naman talaga nagsara. Maaga pa lang gising na ulit si Aling Rosa. Parang wala namang nagbago sa routine niya. Nagpakulo ng tubig, nagsaeng, nagwale sa maliit na sala. Pero may kakaibang gaan sa tingin. Sa labas may manok na tumilaok sa kabilang bahay. May amoy ng bagong timplang kape na galing sa kapitbahay. Ang sikat ng araw pumapasok sa siwang ng bintana. Tumatama sa luma nilang mesa. Sa loob ng kwarto, gising na si Marco pero nakahiga pa rin. Hindi dahil pagod ang katawan niya, kundi dahil mabigat pa rin ang puso niya. Pero iba na ang bigat, hindi na puro hiya. May halong pag-asa. Lumabas siya at natatan ng nanay niya na naghahalo ng kape sa tasa. Gising ka na pala, sabi ni Aling Rosa. Hindi na masyadong tumitingin pero hindi na rin malamig ang tono. Ma, mahinang sagot niya. Umupo siya sa bangkito sa tapat ng mesa. Tahimik muna silang dalawa. May tunog ng kutsarang humahalo sa tasa. May mahinang ugong ng electric fan. Ma, simula ni Marco. Pwede ba tayo mag-usap? Tumango si Aling Rosa at umupo rin sa tapat niya. Hindi na siya umiwas ng tingin ngayon. Pagod pa rin ang mata niya, pero malinaw. Anak, siya ang unang nagsalita. Hindi pera ang gusto ko. Napayuko si Marco. Hindi ko kailangan ng malaking bahay. Hindi ko kailangan ng mamahaling gamit. Tuloy niya. Sanay na ako sa ganito. Tumingin siya sa paligid, sa dingding na may bitak, sa lamesang may gasgas. Ang kailangan ko lang ay respeto at anak na hindi ako ikakahiya. Parang may dahan-dahang tumutusok sa dibdib ni Marco, pero hindi na siya umiwas. Oo ma, mahina niyang sagot. Hindi na mauulit. Huwag mo akong pipilitin maging bagay sa mundo na hindi naman para sa akin. Dagdag ni Aling Rosa. Pero hindi rin ako papayag na itago mo ulit ako. Tumango si Marco, luha sa mata. Hindi na ma. Ipapakilala kita. Ipagmamalaki kita. Sandaling natahimik si Aling Rosa. Anak, sabi niya na mas malambot ang boses. Di ko naman kailangan ng engrandeng buhay. Saglit siyang umiti. Kailangan ko lang ng anak. Doon na naman napaluha si Marco. Lumapit siya sa tabi ng nanay niya at niyakap ito ng mahigpit. Hindi tulad ng yakap noong bata siya. Mas may bigat. Mas may pangakong kasama. Pagkatapos ng agahan, tumayo si Aling Rosa at pumasok sa kwarto. May kinuha siya sa ibabaw ng lumang cabinet. Isang maliit na susi na nakasabit sa keychain. Nakupas na ang kulay. Lumabas siya at inabot iyon kay Marco. Ano to ma? Duplicate key iyan ang paupahan.
Sagot niya. Nanlaki ang mata ni Marco. Ma, panahon na siguro na malaman mo kung saan napunta ang pagod ko. Sabi niya na simple lang ang tono. Hindi yan para ipagyabang ha, para may matutunan ka. Hinawakan ni Marco ang susi, parang mabigat. Simbolo to ng tiwala ko sa'yo. Dagdag ni Aling Rosa. Hindi para ikaw ang bumuhay sa akin, kundi para alam mo may pundasyon kang babalikan. Hindi naman makapagsalita si Marco. Hindi niya inaasahang pagkatapos ng lahat, bibigyan pa rin siya ng ganitong tiwala. Pero tandaan mo, dagdag niya na medyo tumigas ang boses. Hindi sukatan ng tao ang pera. Oo ma, yung mga paupahan na yan, pinaghirapan ko yan. Hindi para yumabang ka ha, kundi para hindi ka matakot maging mabuting tao, kahit wala ka. Tumango si Marco, hawak pa rin ng susi. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nahihiya sa pinanggalingan niya. Sa halip ay may kakaibang tapang na pumalit. Sa labas ng bahay may maliwanag na araw. May dumaan ng mga batang papasok sa eskwela. May nagtitinda ng pandesal sa kanto. Isang ordinaryong umaga. Pero sa maliit na bahay na yon, may bagong simula. Hindi ang grande, walang malalaking salita, walang drama. Isang ina na tumayo ng may dignidad. Isang anak na natutong yumuko at bumalik. At sa pagitan nila, isang maliit na susi na hindi lang para sa pinto ng paupahan, kundi para sa pintong muling binuksan ng tiwala, respeto at pag-ibig na hindi kailanman nawala. Muli na namang may pagtitipon sa bahay ng pamilya ni Trisha. Hindi na kasing engrande ng engagement party noon. Mas simple na ang setup. Mas kaunti ang bisita. Mas tahimik ang musika. Pero mas totoo ang pakiramdam. May mga mesa sa garden. May ilaw na nakasabit sa puno at may amoy ng inihaw na manok at pansit na kumakalat sa hangin. Hindi na puro imported na pagkain. Mas may halong lutong bahay. Sa may gilid nakatayo si Aling Rosa. Simple pa rin ang suot niyang bestida, pero mas maayos na ang tiklop. Mas maayos ang tindig niya ngayon. Hindi na siya nagtatago sa likod ng mesa. Hindi na rin siya kusang nag-aayos ng gamit. Tahimik lang siyang nakamasid. Sa gitna ng mga tao, hawak ni Marco ang mikropono. Hindi ito parte ng programa. Humingi lang siya ng ilang sandali. Medyo nanginginig ang kamay niya pero malinaw ang boses niya. Gusto ko lang magsabi ng isang bagay. Panimula niya. Unti-unti namang tumahimik ang paligid. Naroon sina Trisha at mga magulang nito. Naroon din ang ilang kamag-anak na present noong nakaraang party. Huminga ng malalim si Marco. At gusto kong sabihin to ngayon, sa harap ng lahat. Napatingin siya sa gilid. Nakatayo si Aling Rosa. Hindi sigurado kung bakit siya tinatawag ng tingin ng anak niya. Hindi siya katulong. Malinaw niyang sabi. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako. Para namang may hangin na dumaan sa buong garden. May mga taong napalingon kay Aling Rosa. May mga mukhang nagulat. May mga mukhang naaalala ang gabing iyon. Lahat ng darating ko, tuloy ni Marco. Lahat ng pagkakataon na meron ako, galing yan sa sakripisyo ng nanay ko. Tumingin siya kay Trisha at saka sa mga magulang nito. Siya ang nagpaaral sa akin. Siya ang nagtiis. At kahit nasaktan siya, siya pa rin ang tumulong sa pamilya natin nung kailangan natin ng tulong. Tahimik ang buong lugar. Wala nang tumatawa ngayon. Walang bulungan. Sa gilid napaluha si Trisha. Lumapit siya kay Aling Rosa. Tita, hindi po. Agad niyang inayos. Mama, napahawak siya sa kamay ni Aling Rosa. Sorry po. Sobra. Hindi ko po alam at hindi sapat ang sorry pero hinawakan ni Aling Rosa ang kamay niya ng mahina. Okay na. Sabi niya ng tahimik pero buo ang boses. Ang mahalaga, natuto tayo. Lumapit din ang mga magulang na Trisha. Ma'am Rosa, sabi ng ama niya, yumuko ng bahagya. Maraming salamat at patawad. Tumango si Aling Rosa. Wala siyang mahabang sermon.
Wala siyang paninisi. May dignidad lang. Lumapit si Marco at niyakap ang nanay niya sa harap ng lahat. Hindi na siya nahihiya. Hindi na siya natatakot sa tingin ng iba. Sa unang pagkakataon, ang pinanggalingan niya ay pinagmamalaki niya na. At ang mga taong minsang nagbulungan, ngayon ay tahimik, may paggalang sa mga mata. Makalipas ang ilang linggo, isang umaga, naglalakad si Aling Rosa sa harap ng maliit niyang paupahan. 3 pinto. Kulay light blue ang pintura, may mga sampay na damit sa harap. May batang naglalaro ng bola sa gilid. May amoy ng nilulutong tuyo at kape sa hangin. "Ma'am Rosa!" Tawag ng isang tenant. "Salamat po sa pagpapaayos ng bubong, ha?" Ngumiti siya. "Walang anuman." May isa pang lumapit. "Buti po kayo ang landlady namin, madaling kausap." Ngumiti lang siya, bahagyang nahiya. Sa simpleng lugar na yon, kilalan siya hindi bilang katulong, hindi bilang kawawa, kundi bilang may-ari, bilang maaasahan, bilang mabuting tao. Sa di kalayuan, napanood siya ni Marco. Hawak ang susi ng paupahan sa bulsa niya. Hindi niya na tinago ang nanay niya. Hindi niya tinatago ang kwento nila. At habang pinagmamasdan niya itong nakikipag-usap sa mga tao ng may ngiti at dignidad, may isang katotohanang malinaw sa kanya. Hindi lahat ng tahimik, mababa. Minsan, silang may pinakamataas sa pinagdaanan. Sa simpleng umagang iyon, sa pagitan ng amoy ng sabon, kape at bagong lutong almusal, natapos ang isang mahabang sugat. Hindi sa galit, hindi sa yaman, kundi sa pag-amin, paggalang at pag-ibig na wakas. Ipinakita sa liwanag. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.